are broadcasting live dito po sa may University Research Center for Product Development dito po sa may loob mismo ng campus ng Central Philippine University. This program is brought to you by the College of Agriculture, Resources, and Environmental Sciences, no? Dito mismo sa loob ng campus, one of the colleges dito mismo sa Central Philippine University, headed by our President Dr. Teodoro C. Robles. Ang ating programa po, we are doing this every Wednesday and Friday po. Yung ating programa starting from 7 to 8. No? Yung mga pre-program po natin, those are what I call the live stream program that we have then. No? Sa ating programa dito po sa may live stream na kung saan po we found it to be of significant value yung kung bakit na binabalik namin yung kwentuhan na yan. As we have promised po, kung medyo busy kami ni Ma'am Dana, yung kung bakit at last week we're not able to do what they call the live stream program po because of the urgency of what we're doing here no, at Central Philippine University, yung kung bakit balik naman tayo ngayong linggo po. Again, no, this is your host. No, kasama po ang ating technical dito, partner, no, si Ma'am Dana Marie Istoy Gabasa. No, this is your host, kasangga, ka-native, at saka kibat no, sa commercial production of native chicken, Doc James, for short. Magandang gabi po sa inyong lahat and hoping that makishare, if you found this program informative, no, kindly have it be shared no, sa mga kilala po ninyo dyan na sa tingin po ninyo makatulong po ang Philippine Native Chicken. Again, if you have some questions, no, don't hesitate to write it in the comment section sa baba po para at least matugunan po natin before the program will end. Sa mga gusto po bumili ng product po ng Central Philippine University no, ng Philippine Native Chicken, you can contact number 0977-471-3432 po para at least matugunan po ang mga pangangailangan po ninyo. So, ngayong gabi po, we'll be doing what they call more of the queries po and some of the vital informations na we keep on reminding our racers na if possible po, no, we can have it be done. No, na para po maprotektaran yung ating pinundar no, ng mga project dyan sa respective areas po natin. Yung ko bakit at ngayong gabi po, isang paalala po sa ating mga kapatid, lalo na po sa dito po sa Western Visayas po, we are still a bird flu free region. Konting ingat po, tandaan po natin. So, delikado po. Sa ngayon po, yung manok po in Western Visayas can be shipped no, all throughout the Philippines. No? Ang kailangan natin is what we call the veterinary permit. Kaya nga sa mga taga-Western Visayas, konting ingat. No? At saka sa ating mga trader pala dyan. May mga trader kasi na taking advantage also of the situation na kung saan po papasok ng pasok dito yung itlog o iba pang mga restricted product po. No, yung kung bakit na konting ingat po because once the industry po mapektuhan dito ng bird flu, no, halos lahat po is affected, lalo na yung poultry. Yung kung bakit dito sa ating programa po, no, we'll be doing some of the information drive. Baka in the next few weeks po, no, we'll be doing some information drive, lalo na pag sa pinag-usapan dito natin is tungkol sa mga sakit na kung saan po makapikto po sa ating industriya. No, isa yan kasi sa mga critical na bahagi po. In the areas where bird flu used to infect, konting ingat po. No? Yung kung bakit that kahit sabihin pa kung ano, yung ating native chicken po, for as long as there is no genetic erosion, so yung kakayahan niya to withstand infection, nandoon pa rin yan. However, no, pag yung manok natin po na-erode na yung genetic capability niya, yung kung bakit na mabilis madapuan ng sakit. Ano ibig sabihin po ng genetic erosion? Ang genetic erosion kasi, no, ang himplo niyan is that you keep on upgrading your native chicken. Yun lang kasi yung awkward, parent, native chicken. Parent pa, native pa. Parang hindi ata makatugma. Yung kung bakit that way back in the history, way back in 1960s, kasi when that white-collar chicken introduced in Southeast Asia, yung acceptability po na mga racers hindi ganoon kaganda because na ang mga tao dito no, na used na of having the chicken na kung saan po may kulay.
Yung kung bakit ng tawag niyan is what they call the colored broiler. And it is the product of what they call hybridization between giant chicken and the dwarf chicken. Yung kung bakit that if you keep on breeding, so yung mga parent, so-called parent, native chicken or the colored broiler chicken, makikita nyo in the next third or fourth generation niya, halos makikita mo na ang discrepancy in terms of the weight, in terms of the size of the chicken. Meron na sobrang laki na parang higante, na meron din ang katawan malalaki, o may kili yung paa niya, and other variation or what they call the segregation of the genes. Once that we keep on have it be rated sa ating mga native, because we are looking forward to produce a bigger native chicken, ang ginagawa po niyo, that is a form of what they call genetic erosion. Bakit? You are trying to integrating the hybridized chicken, the genes of the hybridized chicken with our own local chicken. Yung kung bakit that ang isa sa bilis maapektuhan yan, lalo na yung what they call the resistance to infection. So yung kung bakit na sa ating mga native dyan, talagang gusto yung mag-alaga na malaking manok, but native siya, maawa po kayo. Basta native siya, the term itself native chicken, ibig sabihin po na that is a local chicken. So kung gusto po nyo na medyo malaki-laki ng konti at mabilis tumaki po, direkta na po kayo mag-alaga ng broiler. Huwag nyo ipilit yung native. Baka ma-prostrate lang po kayo. Iba kasi ang characteristic ng native chicken than the broiler chicken. And that is why that at Central Philippine University, we used to specialize this kind of native chicken, or fowl pala. Kasi we found out na hindi to, it has its own niche market po. Iba ang market ng broiler at iba din ang market ng native chicken. Yung kung bakit that we are also protecting the market of our native chicken, because they are not buying the native chicken because of the size. They are buying the native chicken because of the quality or what they call the functional values of that kind of chicken. Na kung saan po, sabihin natin na pag sinabi natin functional values, kayo bang maalala pa nyo yung nung mga unang panahon, na kung saan po, pag may sakit sa bahay nyo, ang palaging niluluto, lalo na pag nilagnat, yung tinulang manok. Yung tinulang manok. Kasi po, mas mabilis po makarecover sa sakit yung tao na nakakain po ng tinulang manok. Tapos yung mga nanay na bagong panganak, na kung saan po mahina na lumabas yung gatas, ang pinapakain is yung tinulang manok, na yung manok na yan is naglilimlim. It is because of the presence of what they call prolactin. Ang prolactin na yan po, that is a specialized hormone, kung sa tao yan, pinapadami ang daloy ng gatas. Sa manok, ang function ng prolactin is intended na magiging broody o maglilimlim yung manok. Yung kung bakit na ang pinapakain sa bagong panganak na babae o nanay is yung tinulang manok, naglilimlim na manok. Yan. And that is what they call the functional values of the local chicken that we have. So that is why that sa ating mga native dyan, na talagang really intend to raise native chicken na malaki, you opted to have it be crossed with the colored broilers. But it only lead na kung saan po in the next few generations of the chicken that you have, you are eroding the natural characteristic of your local fowl. Ang isa na madali dyan is resistant to infection. Anong halimbawa ng colored broilers at saka yung native? Kung if you are familiar with the planting of rice, merong hybrid kasi at saka mayroong inbreed. Ang inbreed ninyo, pwede nyo matanim yan ang ilang beses, kahit 5 beses, pwede nyo tanim yan. Yung off-type niya, hindi ganon kadami. Pag sinabi mong off-type, yung palay mo may first floor, may second floor, may third floor. Merong early maturing, merong late maturing. For inbreed, kahit ilang beses mo paulit-ulitin gamitin yan, hindi ganon kabilis ang segregation niya compared than the hybrid rice. Ang hybrid rice nyo, it will give you a better yield
no, sa isang gamitan lang. Pag ginamit mo pa yan ulit on the second cropping that you have, yung hybrid na palay ninyo, hindi na kaya-aya ang resulta. Ganon din po sa manok. Ganon din po sa manok. So yung kung bakit na ang problema nyo, palaging dinapuan ng sakit, walang iba na dumudulot niyan, kayo din. Yung kung bakit na if you really intend to raise, for example, the colored broiler by itself because mabilis lumaki, and then your market is not clamoring. Kung ano mang manok, basta manok ang maibigay po ninyo sa kanila, ako sa inyo, direktan lang kayo sa colored broiler. Pero, pag gumamit kayo, no, there is a limitation of it. Tandaan natin, the first and second generation, it can be good. But on the third and fourth generation, malulugi na po kayo. Ang ating native, hindi mo kailangan na bawat production cycle mo, bumili ka kung saan. But on the hybrid, you need to buy. So, ibig sabihin that yung dependency natin, we are breaking the chain on the dependency on the international source of our genetic resources. Yung kung sabihin natin na talagang gulong-gulo tayo because na yung yung presyo ng abono o pataba, no, halos tumataas. Ang isa din na dapat nasisihin dyan, walang iba, tayo din. Bakit? Ayaw kasi natin na gumawa ng organic fertilizer dyan mismo sa farm natin. Ang gusto natin, instant. And what you are doing and the increases in the price, that is what they call the convenience payment that you have. Kasi gusto mo nang magaan sa buhay, you need also pay for the price of your convenience. Sa pag-aalaga po ng manok natin na native, ganun din po. Yung kung bakit na palagi namin dito na pinapaabot, lalo na pag pinag-usapan is yung feeder stocks ninyo. Na pinag-usapan is yung feeder stocks. Ilang ulit-ulit namin na sinasabi sa ating mga native dyan, ay yung feeder stocks nyo, ganito ang nangyayari. Ayaw nyo gumamit ng bakuna because you don't want to create chaos o problema sa mga kapitbahay ninyo. Ayaw nyo magbakuna ng manok nyo kasi baka makadali ng manok sa kabilang bahay. Ngayon ang tanong, yung kabilang bahay have also the concern like yours. Nagbakuna sila, hindi ka pinaalam, na nakita mo yung manok mo, matamlay, the next day, patay. Yung kung bakit na palagi sabi ko is that if you're raising native chicken and given the advent in right now, pwede bang bakunahan nyo ang mga manok nyo? Because that one vial of it, that is intended for 1,000 chicken. So, pwede bang sabihin mo yung sa mga kapitbahay mo, pwede bang ambag-ambag tayo dito? At pagkatapos, magbakuna po kayong lahat. Otherwise, tandaan po ninyo, you keep giving and concern to your neighbor that is also raising native chicken or raising other group of chicken, mas malala pa ang problema nyo pag yung kapitbahay nyo nag-aalaga ng panabong o di kayang paligid po ninyo, marami po ang alaga ng panabong na manok. Bakit? It is because their vaccination have their own vaccination program na talagang pinoprotektaran yung manok nila. Ikaw, may vaccination program ka? Tandaan po natin. Tandaan po natin. And that is why that we're always posing. Hindi ba bakunahan yung manok nyo? Maawa po kayo. Noon pa yan, nangyayari. And it keeps on repeating and repeating. Ang problema nyo, pag namatay yung tandang at saka inahin nyo, magkano ang kapital? Mahal ang bakuna because it is cost about it may range from 250 to 350 per vial. That is good for 1,000.
mahal ang 280 to 350. Pero pag namatay yung manok mo, na yung mga manok mo, yung breeder stocks mo is 20, magkano ang nawala sa iyo? Ba? So yung kung bakit sa ating mga kanitidian, maawa po kayo. Lalo na pag ang pinag-usapan natin dito is that you wanted to have a continuous supply of chicken in the market. Yung kung bakit na pinibang ang gawin natin. No, it does not really mean na kung saan po bibili kayo ng lifetime vaccine at Central Philippine University. Kung malapit kayo dito, you can contact Ma'am Dana. However, in places na medyo malayuan ng konti, pwede bang bakunahan nyo kahit lasuta lang o di kaya B1B1? Para at least, no, yung manok po ninyo, no, maiwasan po ang occurrences ng Newcastle disease. Ang Newcastle disease sa ngayong panahon, hindi na gaya ng panahon natin. Ibig sabihin po ng gaya ng panahon natin, kung yung mga edad natin, balikan natin way back na yung edad natin is nandoon pa lang sa 15 na papuntang 20 na siguro yung occurrences ng Newcastle doon o atay o di kaya ratay o peste, that is due to changes in season. Ang changes in season on the onset of the dry season and on the onset of the rainy season. Pero yung may pinakamaraming occurrences ng atay o di kaya ng Newcastle, it is on the onset or transition between the dry season and the rainy season. Pero yung onset ng dry season, hindi ganon kataas. Yung kung bakit na dapat yung practices noon na possibly applicable pa if that infection is due to season. Na ang mga indigenous system na ginagamit noon is simple lang. Kung panahon na mainit, paliguan nyo ang manok nyo ng malamig na tubig. Pero huwag nyo gawin sa hapon o di kaya sa madaling araw. Gawin niyo yan sa madalas 9, papunta po ng tanghali. Paliguan yung manok nyo. It is because of heat during the summer na halos nakapasok na dyan sa katawan ng hayop po, accumulated yung kung bakit nabilibang bago umulan. Paliguan nyo ng manok nyo para at least yung katawan niya maginaw na yan. And tandaan natin, the cases of the trangkaso or what they call the flu, and the time also from May to August. Yung kung bakit na pwede bang kung gano'n ang panahon, pwede nyo magamit na paliguan ang manok ninyo. Pero sa panahon ngayon na kung saan po ang bakuna is prevalent and prominent in every area in the Philippines, pwede bang every 4 months, 3 times a year, bakunahan natin ang manok natin? Kahit na sabihin natin lasuta na lang o di kaya B1B1. Bakunahan nyo lahat. Para at least safe po kayo. Tandaan ninyo, magkano ang presyo kaya ng manok mo if you have 10 heads of breeder stocks at 200 or 300 pesos or possibly 400 pesos bawat isa, 10 heads, that is 4,000. And magkano yung bakuna? That is only ranging from 200 to 350. Ibig sabihin po, isang manok lang yan. But pag nadali po ng atay o ratay yung manok ninyo at saka na-wipe out yung manok ninyo, mas malaki ang lugi. Yung kung bakit na palagi namin ito, inuulit-ulit yan. It is because na ang concern palagi namin is that na yung pera po na ginagastos po ninyo in establishing your respective project. We are on your side. We are on your side because we are also doing business in this kind of project. Hindi po kami dito confine lang to determine the economic feasibility, the technology, the production scheme. Kung makikita po ninyo, dynamic po ang research station namin. And that is why that kung makikita nyo, we are showing our state-of-the-art equipment. Lahat-lahat niyan that is intended for the advancement in terms of flock health management,
but that flock health management is leading for organic flock health management. Uses what they call the plant extracts as na one of the major component ng ating ginagawa. So yung kung bakit na pili bang maawa po kayo. Mura lang yung bakuna. Sasama mamatay yung lahat ng manok po ninyo. Yung kung bakit na gawin po natin yan. Tatandaan natin. In the 12 months of the year, hindi po lahat ng panahon yung productivity ng manok po ninyo mataas. There are time of the year na yung productivity po is mababa. Why we are extending this kind of information? At least kung ikaw ang raiser, tandaan po natin na hindi mahirap magpalabas ng pera sa mga bulsa natin if yung bulsa natin medyo may laman at saka makapal pa. Pero ang tanong ngayon, hanggang kailan ang kapal ng mga bulsa ninyo? Yung kung bakit na palagi sabi namin is that if you can program your production from January to December, have it be done. And how to do it, yung kung bakit na lahat ng information, pinapasok na namin sa page para at least if you have some queries o pwede nyo balik-balikan ang mga videos natin para at least it can be your guide. Unlike noon na hindi ko pa ini-edit, sa ngayon po ini-edit na natin yan para at least direkta na makita po ninyo ang dapat nyo na balikan. Now, in terms of the production, tandaan natin, in major areas po, lalo na pag-umpisa yung hangin, ang ihip ng hangin na amihan, productivity will increase. Bakit? Yung ulan kasi in that time na kung saan po amihan na yung hangin, na madalang na pero malakas lang. Unlike on the month on Habagat or what they call the southwest monsoon na kung saan po na malimit yung ulan kaya lang hindi ganun kabigat. Hindi na ganun kakapal o di kaya ganun kadami yung tubig. On the amihan time na madalang yung ulan pero bagyo niya, ang bagyo, sobrang lakas. Now, if you're going to account it, starting in the month of September, hanggang on the month of February, and even part of the month of March, yung productivity time na yan, maganda yung production ninyo. However, if it enters on the month of April, hanggang August po, bababa na yan. Why? April, May, and June, possibly ang itlog maliliit. Lalo na pag yung tubigan ninyo hindi ganon ka-automated, it is because sa kakulangan ng tubig dahil sa mainit na panahon. Mga itlog, marami po ang infertile because due to, first, because of what they called early embryonic death. Pag yung itlog po na-store yan under the temperature of about 35 degrees centigrade, even as lower as 34 degrees centigrade environmental temperature, embryo will start to develop. Paggabi, bumaba ng 27, 25. Okay rin sa unang gabi, pangalawang gabi, tatlong gabi, tira yung itlog. It will trigger what they call because of the inconsistency of the environmental temperature. Yung kung bakit sabi palagi is that na possible during the dry season, pili bang if you can collect about 3 times a day ng itlog, the better it will be. Para at least yung infertile pong pababa natin at saka yung itlog dapat i-store nyo under room temperature. Pag sabi under room temperature, possibly temperature is less than about 30 degrees. Less than 30 degrees para ang embryonic death will be minimized or partially be eliminated. Now, in terms of storage, sa pag-store nyo ng itlog, lalo na for incubation, huwag nyo pasobrahan on the 7th day. Bakit? Pag nasobrahan nyo ng store ng 7 days, yung egg yolk basag na.
Do not wait for more than 7 days kasi pagdating yan on the 10th day after laying, marami ng itlog ang nabubugok. So that is why that we are recommending, hirap naman kasi na araw-araw lagay ka sa incubator, no, you can collect it. At least, ang purpose mo kasi dyan is that na every week you are loading egg to incubator. Kasi ang purpose mo niyan is that every week, no, you have what they call the production of the chicken for market. Kasi ang titingnan mo, if you can sell the chicken every week, no, in the market, you have the source na ng pambili mo ng patuka mo, pang sahod mo sa tao mo, sa kuryente mo, and other expenses. Parang ganun yan. Kasi pag yung productivity nyo, hindi nyo na-program, kung kailan ang gusto nyo, ganun lang, ay naku po, maawa po kayo. Because your expenses is stably po. Tuloy-tuloy po yan. And that is why the production should also be programmed. Now, from the month of May hanggang August, that is what they call the molting season. Ang molting season, every year yan, chicken will be spending about 2 months na kung saan po nalalaglag yung mga balahibo nila because pinapapalit yung bagong balahibo. Alam nyo, pag during the molting season, pag sinakyan ng tandang ang inahin, masakit kaya yan. Yung kung bakit na ayaw yan magpa-mate sa tandang. The chicken can produce egg for as long as there is mature egg yolk inside the ovary of inside the uterus of the chicken. For as long as there is egg yolk in the ovary and it keeps on maturing and maturing, it will produce egg. Kaya lang, pag hindi yan na-mate ng tandang, hindi yan fertile. Yung kung bakit na yung layer, pag ang layer na manok, nangingitlog yan, it is because also of the feeds. Yung patuka na yan, nilagyan ng certain compound that will trigger na dumami ang itlog ng manok aside from the genetic manipulation of the chicken. Kahit nagmo-molt ang manok, nangingitlog pa rin yan. Kaya lang, ang fertility level niya mas mababa. Ang tanong ngayon, how you can have it be countered? Kasi if you have the number of chicken, for example, consuming about 4 to 6 bags of CPU feeds every week, paano mo maalpasan yan? Ang gawin po ninyo, do not stock ng manok na kung saan po sabay-sabay. If you are raising 120 or 200 heads, huwag nyong isabay. Bakit? Kasi pag nag-molting yan, sabay-sabay din sila. Unlike in the commercial or the bigger or the what they call the commercial breed ng manok, na yung mga may-ari dyan may konting kapital to revolve it. Now, they are doing what they call the forced molting. Ang forced molting, now, yung patuka ng manok po, nilalagyan yan ng chemical na kung saan po pwede po na i-force na mag-molt yung manok. Ang isa sa natural na sangkap ng patuka para mag-force molt ang manok nyo is the ipil-ipil leaf meal. Lagyan nyo hanggang 6%. Huwag nyo pa sobrang hanggang 10%. Delikado yan. Laso na yan. Para ma-force molt. Kaya lang sa atin, ang native chicken, what we are protecting is our weekly expenses. Yung kung bakit na dapat yung production natin, it should be programmed na kung saan po every week you are loading also the egg for incubation and every week you are hatching chicks para tuloy-tuloy yan. Every week din ang bintahan mo for the days to come. Ang isa lang kasi sa consideration natin, pag nag-loading ka, for example, you have 200, huwag mong i-load na in just a one click, lagyan mo agad ng 200. Ang gawin po nyo, hatiin po ninyo. Now, the question is that if you're going to have it, the stocking should be 50% or half of it. Now, when will be the second loading?
Possibly po, yung second loading ninyo, no, antay kayo na mga 3 to 4 months after. Anong purpose niyan? Ang purpose niyan, na kung saan ang manok ninyo, yung unang batch nagmo-molt, yung isa yung pangulihing batch mo, nangingitlog pa rin, and it is fertile. At least yung expenses po nyo, makover up, no, hanggang darating yung panahon, at tapos yung mag-molt yung isa mo, no, yung unang batch mo, yung followed by the second batch, ibig sabihin po, tuloy-tuloy pa rin ang negosyo. But remember always that pag alaga po kayo ng buhay na manok, except for the plastic chicken, basta buhay yan, di na po anang sakit yan. Pag di na po anang sakit yan, no, may namamatay. And that is why that we are recommending, if possible, every 3 months, no, you do what they call deculling of your chicken. Kung sa tingin po ninyo, ang manok po ninyo, hindi na ganun ka-productive, pwede bang i-call out mo na, ibinta mo na. Bakit? Pag hindi na siya ganun ka-productive, it is a liability on your side. Ibig sabihin po, bigay ka ng bigyan ng patoka, pero hindi naman nagpuproduce ng itlog. Saan mo kunin yung panggastos mo doon, di ba? So that is why that, aside from that, the loading the replacement should be done every 2 to 3 months para at least yung hindi maganda na mga stocks nyo, papalitan ninyo. And that is one way na ma-ensure po natin that the productivity level that we have, no, is maganda. Now, ang tanong ngayon is that na gaano ba karami ang egg production ng native chicken na kung saan masabi mo hindi po kayo lugi. Actually, if your chicken will be producing at about 12 to 15% po, that is what they call with about 50 hens that you have. Baba natin by 50. Now, break even yan. However, if the egg production reaches by 20 hanggang 35%, ibig sabihin po, may kita yan. Kahit na yung hatchability niya or the total hatchability that it has is only overall is about 60 or to 65%. Provided that the mortality that you have, if possible, if you can have it, na kung saan po, mas mababa pa sa 5%, like what we are doing at the Central Philippine University, naku po, paakyatin pa niyan ang kita ninyo. And that is why that we are always sharing this information. And even the designs that we have ng housing, yung kubalakit na kung makikita po ninyo, wala kaming masyadong ginagawang pagbabago sa design. Halos fixed na po yan. Yung kubalakit that the investment that Central Philippine University is pouring in right now is on the various state-of-the-art equipment na kung saan po to identify and quantify and determine in what month yung occurrences ng certain infection and doing scientific studies to identify the various plant extracts that can be used na kung saan po pwede po nyo magamit to control such kind of infection. Yung kung bakit na dito po sa CPU, tuloy-tuloy po kami dyan. Yung kung bakit na ang development namin nandyan nakapokus, because even in the feeds. Yung patoka namin ngayon, actually, we are doing studies on these feeds, but it is not intended for what they call the native chicken, but it is intended for the development of CPU feeds for broiler chicken. Na kung saan po, it is also what they call the feedback or the request coming from our native. Na gaya ng sabi ko kanina is that na if possible, if you will be raising ng manok na gusto nyo mabilis lumaki, but yung lasa is parang native chicken, and that is why that we are always arguing. Pwede bang mag-alaga ka na lang ng broiler para at least mabilis lumaki? And how we can help you? And that is why that we are now on the second week of the study on the development of CPU feeds intended for your broiler chicken. Without using any form of synthetic or amino acid isolates, but it is also the component of the CPU feeds for native chicken.
na kung saan po ang ang makakain po ng makarin ng manok natin, it will become a healthier option for it. Yung kung bakit sabi palagi is that na ano ba ang advantage na why should I use CPU feeds and CPU products? Isa po, kung gusto po nyo na magiging healthy at hindi magastos yung buhay nyo na palagi kayo sa ospital, try nyo kumain ng mga manok o magpalaki ng manok na kung saan po gumagamit ng CPU feeds and phytomedicines. That is all the product of researches that we have na kung saan po yung phytomedicine natin that is a plant extract derived. And yung CPU feeds natin po, walang amino acid isolates yan. And even antibiotic growth promoting compound, wala po yan. We develop our own phytomedicines to be an alternative to antibiotic growth promotant. Alam nyo kasi kung ma-hospital kayo sa ngayong panahon, halos ang ginagamit ng antibiotic is the second and third generation. Why? It is because that the antibiotic used to heal or to cure the ailments of human is also used on the plaque health management of your chicken. And that is why that in some part of the globe, they are restricting the use of certain type of compound na kung saan po intended lang yan sa hayop at saka iba ang sa tao. What is the purpose of it? Ang purpose niyan po is for what they call na kung saan po hindi mag-develop resistance ang mga mikrobyo na kung saan o epekto po sa ating mga manok. Na possibly po, those are what they called also can affect also the microbes or the different strains of microbes also infecting human. Kaya sabi namin palagi that Central Philippine University is committed to help the industry to scientific innovation. And we are gearing to what we have found then in 2002, that market is looking for product hindi ng native chicken na malaki, but they are not after of the size, but they are after of the quality of that kind of chicken. There is what they call a mismatch of the product. Na kung saan po ang raiser gusto niya bilis lumaki, pero yung buyer naman ang gusto niya yung katamtaman lang. Katamtaman ng basta native siya. And it is grown naturally or possibly it is grown free from antibiotic and other growth promoting compound. And that is why at the Central Philippine University, we are keeping doing it in a scientific way para matugunan po ang requirement. Because we could not please sabihin natin na ganito yung produkto natin na kung sabihan saan po produkto na kung saan will be pleasing yung consumers. But how about the raiser? If you're going to please the raiser, how about the consumer? And that is why at Central Philippine University, kaya sabi ko, we could not manipulate the current market price, but we can manipulate the production system that we are using. And we are sharing that among the native natin all throughout the Philippines. No one would like to believe me then that there is a potential for the native chicken to be commercialized. Why? Because it is already implanted to us that native chicken is being raised in the backyard. But I don't believe in it. Yung kung bakit that we keep on doing this one. And we were able to do it successfully. Kaya lang, along the process, we encounter also difficulty. And those difficulty that we encountered is being enhanced or improved every year. Kung tanongin nyo bakit ganoon kami kabilis in terms of technology, comparing with the research station po, we have a number of graduates, we have the number of students conducting the research. Na kung saan po,
no, kasama po namin the development of this technology. And that is why that we are, palagi iniisip dito is that how we can help the raiser and how we can help also the consumers. Yung kung bakit na sabi namin dito because of the request coming from our cognitive and some of our raiser na, Doc, hindi bang magawa ng paraan na yung mga boiler namin, no, we can have it be raised na kung saan po yung lasa niya parang native chicken. So sabi ko, sir, antayin mo lang konti sa kanila. Antayin niyo konti because with that request that you have, now we'll be developing the CPU feeds for your broiler chicken. Para sa mga tao na talagang gusto na mag-alaga ng mabilis na lumaki na manok, but yung lasa po is native. Yung lasa po is native. And that is what we are doing in right now. Diba yung gusto niya na mabilis lumaki, diba? Pero yung lasa native chicken, gawa natin ng paraan. Alam nyo kasi, ang lasa na hinahanap nyo, it is not in terms of because you are raising it on the free range. The manipulation of the taste, it is on the nutrition component. Nutrition component. Alam nyo kasi pag ang manok kasi ng narinig nyo kanina in my previous presentation, the taste of your chicken on the range, iba kung rainy season, iba din kung dry season. And how we can have it be inconsistent. And that is why that we are introducing the CPU feeds because the quality of product all year round po is consistent. So that is why that we are doing this no, sa ating mechanitive bucket CPU feeds, bucket CPU product. Alam nyo, mas masarap ang lasa ng manok na pinalaki ng CPU technology than you have to intake paracetamol. Pwede bang palitan natin yung perspective? I know that the demand in the whole country is ganun kalaki po. Sobrang dami po. It could not be supplied by Central Philippine University alone. It could not be supplied by a single research station. And even, sabihin natin isang kumpanya po. This can be supplied by the collective effort of the various stakeholders on native chicken with the provision of the good technology. Alam nyo, isa sa mga nakita namin is that especially bato-bato sa langit, tamaan, wag lang magalit. Especially po sa ating mga kapatid na beneficiary po ng Sustainable Livelihood Program. Even sa ating mga kapatid dyan na beneficiary po ng various dispersal program of the Department of Agriculture. Alam nyo, with the huge project that we have, with the number of projects that we have dealing on it, alam nyo kasi malaki ang chances ng failure. Why? It is because of the personal interests of every individuals. Especially na yung nag-aalaga po ng manok. There is what they call an interactive process between nag-aalaga ng manok, the implementers, and even us as technology providers. Alam nyo ang mabilis na magpadami ng manok? Ito ang ating mga kapatid na kung saan po belonging on the average economic level of living. Bakit? With the proper guidance in terms of technology and even implementation, yung kung bakit sabi ko palagi, even the design of equipment that we have, the housing that we have, alam nyo, I keep on repeating it. Isa sa mga reason ng lugi po ninyo, tauhan po ninyo. Mas masakit pa yan kung ang tauhan po ninyo, kamag-anak po ninyo. And that is why that we don't have all equality or the ability to manage people. Yung kung bakit nasabi ko, if I could raise about 1,000 chicken in just a matter of 300 square meter, no, na kung saan po I will be only be needing one helper, kasama na po ako, hindi mas maganda, di ba? Ang problema natin, kasi, pag malawak yung lugar natin, we keep
mas maraming investment kailangan mo at saka maraming tao kailangan mo. Pag dumami yung tauhan po ninyo, dadami yung problema po ninyo, i-countian nyo na lang. But the other missing link on it is that for us, Racer, sabihin natin, gusto ko mag-alaga ng manok. But have you ever asked yourself, magkano ba dapat ang kitain ko sa pag-alaga ng manok para hindi na ako pagtrabaho sa labas ng bansa? Para at least sa umpisa pa lang, naklaro mo na paano dapat nadaan ang tahakin po natin. Alam niyo, there are a lot of OFW, there are a lot of those who would like to become agripreneurs. Na yung palaging sinasabi sa akin is that, Doc, okay ba mag-alaga ng manok na ganito? Anong technology? Saan ko ibenta? Doc, pwede ba magtanim ng ganito? Kailan harvest? Saan nabinta? But very seldom I heard sabihin sa akin, Doc, if I would like to earn about 50,000 per month net income with the land that I have about 1,000 square meter, ano pong gawin natin? Wala po ganon. Kaya nga palagi ko, sabi ko palagi, isa sa mga reason why investment agriculture in the Philippines is at the losing end. It is not only because of the attitude of the raisers or the farmers, but it is also on the perspective that we have. Yung kung bakit na sabi ko, pwede bang sabihin natin kasi pag trabaho ka dyan sa labas, you are also expecting for an income. Kung dito sa Pilipinas, kaya gawin natin. For example, sabihin mo, I want to earn about 20,000. Okay na ko yan. At least dito din ako sa may bandang bukirin o bulubunduking lugar na hindi naman maggastos ng buhay dito. And if I will be earning about 20,000 per month net income, mas maganda na yan than earning about 50,000 nasa labas. Parang ganoon din ang perspective, parang ganoon din ang manito po ninyo. Kasi gumagastos ka din sa labas. Ang tanong ngayon, ilang square meter ang kaya mong hawakan and available to you? If you have about 2,000 square meter, ibig sabihin po, you need to earn about 25 pesos per square meter. Diyan na po kayo maglaro kung ano ang alagaan nyo at saka kung ano ang itanim nyo na kung saan po there is what they call a complementary effect on the total operation of your farm. Kaya nga sabi ko noon that using the technology that we have at Central Philippine University, magkano pong kita? If you'll be raising chicken at saka ibenta sa, when it reaches the marketable weight of about 850 to 900 grams, that is about mga 3 months time. Magkano ang kita? Using the CPU technology, the mortality of less than 5%, you'll be earning not less than 50 to 60 or even 70 pesos per head. Palagay natin 50. Ilang heads yan? Ang 20,000 mo. Now, that is if you're going to sell it as live. If you're going to market it as dress, given the price that we have, that is 275, and you have the capital of about 150, magkano ang extra mo? That is 120. Ang 20,000 ilang heads. If you're going to have it be sold as dress, as dress, and then dress, kundi process na, like what Pastor Torrecampo is doing, Joshua Torrecampo. Pastor, magandang gabi po sa inyo. Selling it at 500 pesos, luto na. But that is what they call a specialized delicacy. Magkano kita mo? If the capital is about 150, the gross profit that you have is about 350. Ang 20,000 ilang heads yan. Sometimes we miss to take a look on it. Yung kung bakit na halos pag mayroong malaking galawan ng presyo sa market, we are always affected. It is because of what we are doing also. Try to take a look.
to combine the marketing of the live, of the dress, of the process, and even for the bidder stocks. I-try nyo combine, and you have to market it on yourself. Tingnan po ninyo. And try to account also for the cost na kung saan po kikita po kayo. You are going to pay for the salary of yourself. Yung sinasabi ko na 150 pesos na capital po, possibly if you can have the mortality risk than 1% po, mas mababa pa yan. Ang cost na yan po, included na yung lahat ng labor mo, depreciation ng housing mo, kurente mo, patuka mo, pati sisiyo po ninyo. Ang in-account ko lang is yung grower ninyo. Hindi ko pa na-count yung possible profit nyo in the day old chicks. Tingnan po ninyo. And that is why that to the racers, our connective auto the Philippines tuning in to the swimcast of the Central Philippine University, I'm firmly believing there is a profit in raising native chicken. It is in our own perspective na kung saan po gusto po natin mag-alaga pero nahihiya po tayo magbenta. Alam niyo mabuti pa yung magnanakaw. Bakit? Inakaw lang yung manok pero hindi nahiya magbenta. Ikaw nag-alaga, nahiya ka pa magbenta. The greatest lies of the profit is in the processing and marketing. Try to view some of our videos na nakapost dyan. In terms of the marketing, makikita po niyo, and we'll be trying to play it on Friday para at least you can have it be reviewed na kung saan po how to market and to identify the market and where to market your product. Iba na ang panahon sa ngayon after the COVID-19. Noon, naghahanap pa ng middleman and who are gaining the most. It is not us. It is the middleman. It is the middleman. Yung kung bakit na I am with the sympathy also with the sugar planters in the Philippines. Tama-tama ang pag-import po ng sugar po natin. Tamang-tama po sa harvest season, tama-tama po 'yan. If we will be not uniting ourselves, na kung saan po maidala po sa tamang platform ng ating adhikain, walang pong mayayari sa atin. And that is why that we can make change in this platform, or even in this economic parlance, by doing it first in ourselves. Yung kung bakit at Philippine Native Chicken, we are doing it. Na kung saan po kami nagpalaki, na kami din na nagkatay at saka binibenta po, iba po ang usapan dyan. And that is why we are telling you the truth. Huwag po nyo sirain ang reputasyon ninyo if you're raising native chicken, na talaga native chicken. Please, do not infuse colored broiler on your native chicken. You are the one devastating your own genetic resources. If you would not believe in me, you keep on doing it. You keep on doing it. Tandaan ninyo, yung palugit natin, 3 to 4 years after, tingnan po ninyo kung nagkamali po ako. So that is why what you call that, we are sharing it information para at least sa ating makanitip na kasabay natin ngayon, at least matulungan po kayo. Now, before we end, I would like to shout out muna yung mga kapatid natin, makanitip natin, that keep on following us. And thank you also. Kahit na wala po kaming nilagay dyan na schedule of event, but you keep on following us. Thank you for the increasing number. Kay Sir Banban Buhos, thank you sir for being with us. Kay Sir Jason Kaday, thank you Sir Jason. And then kay Carlo Alvis Bertusio Bautista. Magandang gabi po sa inyo sir, and thank you for sharing, for tagging also Darwin Nanaga and Jake De La Cruz. At saka sa aking ever supportive na nanay, kay Opilia Cabarles, dyan sa may Saragay, Iloilo. Thank you, Nay.
Isonay. And also to Sir Job, Alex Panunyal Perulino of Miagao, Iloilo. Our first adapter of the contract growing of native chicken. Yung kung bakit na sinasabi namin to because we have done it. We have done it. If you want to follow it, tingnan nyo kung ano mangyari. And that is why that we are sharing the practical means para at least hindi nyo maulit yung pagkakamali namin ni Sir Job noon. And then kay Rani Paul Parcon Kajon. Magandang gabi po sa inyo, sir. Kay Sir Alvin Castro Ancheta. Sir, magandang gabi po sa inyo, sir. Kamusta yung pag-aalaga natin ng manok dyan? Doc, in CDB B1, pwede lang po ba na haluin, damay na yung malaki at pag nabaksin? Walang problema, Sir Alvin. Pag samasamahin nyo na. Kasi, naalala ko kasi noon, ang isa sa mga problema kasi is yung Salmonella pulurum. Salmonella pulurum. Siguro against all odds lang ko. Sabi daw, if you're going to start your flock, dapat Salmonella pulurum free, yung manok. Sa Pilipinas, sabihin nila na yung pinaka-highly infected ng Salmonella pulurum is native. Ngayon, saan ako kaya kukuha ng Salmonella pulurum free na manok? And that is why that way back as early as 2014, we keep on using the 5-in-1 vaccine. Nang isa po dyan sa mga PC na mikrobyo po is yung Salmonella. In the number of years that we have applying that kind of vaccine, ngayon po, Salmonella po, yung permanent na mga indicator ng presence ng Salmonella po, halos nawala na po. Yung kung bakit kay Sir Alvin, keep on doing it. Actually, in some places na walang B1B1, ang ginagamit po is NCD Lasuta. Kung walang Lasuta, B1B1 po. Para at least na matugunan yung protection ng manok natin dyan. O lalo na pag-usapan is what we call the aratay o di kaya yung Newcastle disease. Ay Ma'am Lia Paduginog Diala yan sa may Tinukuan, Tingli, Iloilo. Ang may-ari po ng Dialas Integrated Farm. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Pati kay Sir GC dyan. And then kay Pastor Joshua Roy Antonio Torrecampo. Magandang gabi po sa inyo, Pastor Joshua. Paki-contact kay Pastor Panuel Buak, nandoon sa Basilan. Hinahanap ka doon, Pastor Joshua. And then kay Sir Hill Magbanwa. Kay Sir Hill, okay na ba yung Sir Hill yung panag-usapan natin na presyo ng manok? Paki-contact na lang kay Ma'am Dana, Sir Hill, if you have the stocks. Para po at least ma-program po ni Ma'am Dana. Because dito sa Iloilo, ang Philippine Native Chicken is helping our raisers na kung saan po, especially in the marketing. Lalo na pag yung mga raisers natin is adapting the technology of Central Philippine University na kung saan po we're extending help. So kay Sir Hill, if possible, Sir Hill, you can contact Ma'am Dana para later on, if you have the available supply po, makatulungan kayo po ni Ma'am Dana, Sir Hill. Ay Sir Bobby Swansing Rapinyan, dyan sa may Bilison Antique. Sir, magandang gabi po sa inyo, sir. And then kay Russell Jade Ramirez, magandang gabi din po sa inyo, Russell. Ay Sir Carlo Albis Bertoso Bautista, good evening po, Doc. Lang po, pareho lang ba market ng chicken at saka pabo? Iba po, sir. Iba po, mas mataas yung demand ng native chicken compared than the turkey po, sir. Iba ang market ng pabo, iba din ang market ng native chicken po. There are some areas na kung saan po mahilig kumain ng pabo, may areas po na kung saan po hindi ganun. Unlike po the native chicken na kung saan all throughout the Philippines, halos magkapariyo lang. And then kay Ma'am Sally Tolentino, sa aking mentor noon, when I was still in the Municipal Agricultural Fisheries Council in Leon, Iloilo, Ma'am Sally Tolentino is our coordinator in the province. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Sally. And then kay Ropel Salvador Flores, magandang gabi po sa inyo. Kay Sir Alan Abaw. Sir Alan, pakicontact lang kay Ma'am Dana about the red tilapia sa Sir Alan. At saka kay Sir Rami Babak, at saka kay Ma'am Flor Babak. Ma'am Flor, magandang gabi po sa inyo. Thank you for being with the program always.
from my live stream program and to my radio program over DYRI and DYSI for being with me always in that kind of program. Thank you for the support to the family of Rami Babak and Flor Babak. It's MS Gonzales Duhino watching from Davao City. Magandang gabi po sa inyo, sir. Kay Ma'am, kay HMS Gonzales, kayo na po bahala ni Ma'am Dana dyan po, sir. Kay Sharon Gigante, magandang gabi din sa inyo, Ma'am Sharon. At saka kay Ma'am Gloria Cabril. Maganda yung setup po natin, Ma'am. Pakisagot na lang, Ma'am, na mga katanungan na native natin because one of the housing ng manok na kita po nyo that we feature is coming from Ma'am Nobi. So, Ma'am Nobi is one of our avid supporter din. Kahit nasa labas pa noon si Ma'am Nobi. Thank you, Ma'am Nobi. Mula sa labas hanggang papasok dito, tuloy pa rin po tayo, Ma'am Nobi. And hoping that Pastor Joshua, so later on when that project will be implemented, para at least mas malapit po dyan sa inyo. Because Pastor Joshua and the group is in Bingawan. Para at least malapit-lapit na po ang mapagkunan po ninyo ng CPU feeds and CPU products. Yan po sa inyo lugar, Ma'am Nobi. Ay, Sir Hildegardo Rodriguez. Sir Hildegardo, magandang gabi po sa inyo. Kamusta pong manok natin dyan, sir? Paki-feedback sa amin at saka if you can share also the page that you have para at least sa mga kapatid natin dyan sa may Mindanao area. We can also share yung Facebook page mo para at least if they need the bidder stocks, they can contact you, Sir Hildegardo. Ay Julius Gerber, magandang gabi din po sa inyo. At saka kay Sir Mark Bukol, kailan available ang e-book. Tuloy, sir, yung e-book, sir, nakaposting na po sa isang page namin, in the web page that we have. Kaya lang hindi ko pa, sir, na open yan for market, sir. But rest assured, kasi tingnan ko pa, sir, yung possibility of having what we call the audio video book, sir. Para at least complete po yung pinag-usapan natin. And that is one way that the Philippine Native Chicken can be of help. Sa mga nagtatanong pala ng seminar, the tentative date of it will be either in the 3rd week or in the last week of September po. We are on the process of equipping the virtual room that we have para at least we can do what we call the blended. Sa mga gusto pa mag-attend ng seminar natin dito sa Philippine Native Chicken, we'll be doing it on the blended form. Na kung saan po, it will run for about 2 days. We have what we call the online platform, and to those who really would like to have it be done, na kung saan po face-to-face, we can cater you on that day. Possibly po, yung date niyan is about Saturday and Sunday po. Diyan palagi yung date na kinukuha ko because that is may vacant time na kung saan po makasama po tayo. Because on that seminar, we'll be sharing information and to those who will be at the station dito sa CPU po, we'll be doing the actual dito mismo sa Ameris Station. But don't hesitate mag-contact sa amin sa mga gusto pa mag-attend. And we'll be doing that possibly siguro after September. We'll be doing it on a monthly basis na kung saan po blended po siya. So para at least if you really would like to have to be with us and at the same time po baka darating yung panahon na we'll be offering what we call the experiential learning. Experiential learning naman, iba naman ang pinag-usapan na kung saan po natin sa direct engagement in the project para at least ikaw na mismo, iba kasi ang dating niya that you perform. You gain confidence on how to do it. Para at least complete ang exposure mo from the production, the old chicks, breeder hanggang hatchery, production ng grower, pati yung pangkatay at saka pagbenta, how you're going to have it be priced, and even the processing in the days to come, and even in the feed milling, and even in the processing of what they call the phytobiotics na pili po nyo gamitin in your respective area. That will be an holistic approach of sharing the information. We'll be doing it on the experiential learning po. Sir Mark
Pili po niyo gamitin po yung premix po on the home made feeds po ninyo, Sir Mark. Actually, yung ginagawa kasi para sa mga bibili po dito ng mga premix namin, na may kasama po yung feed formulation yan. Kasi ang kailangan mo lang sa feed premix is only about 1.5 to 2.5 kilograms for every 100 kilograms of feeds. So, ibig sabihin po yung composition in terms of the soya, corn, and piece meal and others po, sinasabayan namin yan if you're going to purchase what they call the CPU feed premix. Kasi we are believing na pag ibenta namin yung premix, pagkatapos walang kasamang feed formulation, anong gawin mo dyan? Yung kung bakit na sa mga gusto po ng formulation, ang sekreto dyan is the CPU feed premix po. Pasensya po because as like what I said, that our research station is also engaging in business para at least malaman namin kung ano ba talaga ang nasa loob, kung bakit na ang native chicken sa Pilipinas hindi makabuelo when it comes sa commercial scale of production. So, pili mo, sir, pakicontact lang kay Ma'am Dana. Sa 0977-471-3432. Sa kanyang number yan. Kasi ang 0918 na yan, kay Sir Jan Kapilastiki naman yung number na yan. Yung tanong mo, Sir Hildegardo, nasagot ko na, Sir Hildegardo, ha? At saka sa kay Ma'am Daring Gandas, sa aming magna cum laude, Public College of Agricultural Resources, Environmental Sciences. Ma'am Darin, magandang gabi po sa inyo. At saka sa bilabid pala ni Ma'am Darin, magandang gabi din po. And then kay Sir Elsa Sablaon, na good evening native. Tanong lang, Dok, pag yung inahin is on the laying age, na bakunahan ng Pyrin-1 vaccine maipikto kaya sa egg production? Sir Elsa, may possible po. Ang maganda kasi, sir, maapektuhan po, sir. Maganda, sir, kung ang 3-in-1 po natin maibigay po ninyo before the laying period. But kung alanganin, you can have it be given during the molting season. Kasi pag nasa peak ng production po, wag po ninyo bigyan. Bigyan nyo na lang ng pinapatulo na bakuna, either Lasuta or B1B1 para medyo safe po. Kasi pag ginamit yung 5-in-1, based on experience that we have in event to some of our racers na bumili po niyan, apektado po ang egg production. So kung nasa peak po, wag po. Possibly on the molting season o di kaya yung sa time na kung saan po about to lay. Sa tingin pala maka-native dyan, possible po if you are practicing the CPU technology, wag po nyo paabutin ng dalawang molting season yung manok ninyo. Ibig sabihin po, pag edad ng manok nyo about to molt, ibenta nyo na ang second molting po. Hindi na maganda. Mababa na yung productivity niyan. And beside po, mas maraming sakit ang sisiyo niyan if maraming molting season ang badahanan niya. So, mas maganda na sa atin, we are recommending na if possible po yung calling natin if nag-perform pa siya, that is every second molting po. So kay Sir Elser, okay na sir ha. Either na ibigay mo siya during the molting season, the first molting, or before sa laying season niya. That is about mga 3 to 4 months. Bigyan po ninyo ng lifetime vaccine. Kay Ma'am Annalyn Bidriquito. Ma'am, magandang gabi po sa inyo, ma'am. And then kay Giancarlo Abidusa, dyan sa Nueva Vizcaya. Sir, magandang gabi po sa inyo, sir. Kamusta po ang proyekto natin yan, sir, sa may Central Luzon? And then kay Jomar Lopez David. Magandang gabi po sa inyo, sir. Pasensya po, sir, medyo late minsan ako mag-reply sa message mo, sir, because also of my schedule. But rest assured na pag may time, I will be responding to your queries po. Yung kung bakit na sa Jomar pag minsan ang pinakabilis na tanungin palagi si Ma'am Dana, mabilis kasi sumagot yan. Except kung busy siya, but Ma'am Dana is always finding time to answer the queries of our connective. Kay Sir Hill, thank you din. So, thank you for the appreciation, Sir Hill. At saka kay Sir Edgar Pitugo, watching from Calgary, Alberta, Canada. Magandang gabi po sa inyo din, sir. Thank you also. Alam ko na marami tayong tagapasunod dyan sa may Canada.
Thank you for the trust and confidence to the Philippine Native Chicken in Canada and to the Filipino community diyan sa Canada na kung saan po sinishare palagi yung programa natin dito sa may Central Philippine University. Thank you. And hoping that kung may mga time kayo on the days to come na makauwi kayo sa Pilipinas, if you can find time to visit us dito sa CPU po, we'll be glad of having you po, Sir Edgar. At saka sa aking kaibigan at saka iba supportive na panitib no, kay Sir Midjana Irman Glenn Mihica. Magandang gabi po sa inyo, sir. And then kay Limar Manaryakam, no? Sir, paki-contact lang, sir, kay Ma'am Dana sa number na 0977-4717-3432 para po sa karagdagang informasyon, sir. And kay Juju Apang. Kay Juju Apang, sir, we'll be posting that on the page kung kailan yung date. If you would like to join us on the personal, face-to-face po, you can contact later on if we'll be posting that date. Basta yung target date natin, sir, is either on the 3rd week or on the last week of September. Because isabay na namin po sa aming training sa ating mga kanitib dyan, lalo na po sa DA, PRDP project areas po, na kung saan po ang Central Philippine University is the technology provider. And that is why that sa mga gusto mag-attend online, you can have it be done online because that is a 2-day seminar, a very rigid seminar, na kung saan po detailed po yan because that is to be implemented in the respective field ng Department of Agriculture. Na kay Richie Yuk Kolay na. Magandang gabi din po sa inyo, sir. Halos natapos na natin. At least, and the 2 oras at kalahati na pagsama-sama natin. And rest assured that by Friday, ipakita naman namin ang ibang mga recorded program that we have then related also for this kind of project. So again, in behalf of my sparring partner, kay Ma'am Dana Maristoy Gabasa, and then in behalf also of our President, Dr. Chodoroso Robles, this is your host, Kasangga Kanitib, Kaakibat, Doc James, for short. Magandang gabi po sa inyo and see you naman po on Friday. God bless and keep safe as always.